pwede natin gawin sa mga special occasions. Lalo na ngayon magpapasko na. Ito ang Cheesy Pork Ribs Caldereta. Alam ko excited na kayo mag-isang So, ganun din pagdating sa araw. So, itong araw yung binabalatan ko. So, okay na to. Una natin gawain ng patatas. Usually, yung paghiwa ko dito, mas malaki dun sa hiwa ng niluto. I-wrench ko muna kung patatas na 40 minutes. Nakita nyo naman yung grabe. Ganyan lang yung ginagawa ko. Okay, hiwain ko lang siya ng ganyang kalalaki. Itong carrot naman, i-roll top ko na lang. So, ito yung rangiri style. So, yan. Okay, next. Ito naman. Aasinan ko lang to. At maglalagay din ako ng ground black pepper. Ito yung nagbibigay ng flavor dito sa ating patatas at carrot. Para habang niluluto natin, nagkakalasa din to, no? Na-extra kasi ng salt yung natural flavors galing dito sa mga ingredients na to. Tapos meron ako dito olive oil. And optional lang itong olive oil, ha? Kasi kahit walang olive oil, pwede nating yan. Pero hindi pa natin ito ginigisa. O, diba? So, nandiyan lang yan. Ito yung pork ribs na nakakat na. Kailangan kasi natin itong pakuluan muna. Saglit lang, mga 3 minutes lang yung magpapakulo ko dito. Mga 3 to 5 minutes, okay na. So, maglalagay lang ako ng tubig sa yan. So guys, itong ginagawa natin yun ay optional step lang. Pero I think na importante rito, kung may extra time kayo, natatanggal yung impurities. Ibig sabihin, lumalabas ito. At yung mga impurities na tinutukoy ko ay yung mga natulong dugo. Dahil nga, di ba, kapag sinabi natin pork ribs, buto-buto yan, di ba? So yung dugo galing dun sa buto. So kapag nainitan yan, mapapansin nyo. So yan, gawin halo-halo pa tayo. Ayan, maamoy nyo naman eh, ang bango na. Tapos alam niyo na talagang magiging malasa to. Dahil dun sa amoy pa lang, yung pork talagang umaangat niyang amoy eh. At this point ay kailangan na natin itong pakuluan hanggang sa tuluyan ng lumambot yung pork. So yan. Nakakapan ko lang muna para kumulo kagad. And at this point, eto na, kumukulo na siya. Dito nyo makikita yun eh. So right now, malinis, diba? Yung ating niluluto, no? Itong taas, kumbaga, wala ka makikita masyadong lumulutang. And since kumulo na to, naglalagay ako ng Knorr pork cube. Alam niyo naman, diba, itong Knorr pork cube, ginagamit ko to para mas umangat yung lasa. Kaya alam muna natin ito na mag-simmer. Ibig sabihin, i-adjust natin yung init sa lowest setting. So, pakta natin yung lutuan, eh. And then, pabulaan lang natin ito ng maluto hanggang sa maging malambot na yung pork ribs natin. Siguro mga 1 oras para sigurado. At ito na, sa wakas. After nating mapakuluan ng dahan-dahan for 1 hour, ito na yun. Yan. So, dapat dahan-dahan lang yung kulo natin. Para lang sa ganyan, yung lasa, ma-extract talaga mabuti. Ilagay na natin yung mga ingredients pa. Liver spread. O yan. Ito yung yolk. So yan, halu-haluin muna natin. And then we can add more as needed, no? So para dito sa recipe natin, dagdagan pa natin yan. Yan. O, diba? Titikmo ko muna. Okay na yung lasa. Actually, malasang-malasa siya. Kung gusto niyo yung mas malapot pa, tapos kung nakukulangan ka ng, di ba kanina gamit natin is 8 ounces sa tomato sauce. Yung lasa ng tomato, okay na dito eh. Pero kung talagang mahilig kayo sa kamatis, at gusto niyo na umangat yung lasa ng tomato, pwede pa kayo maglagay optional ng tomato paste. Yung tomato paste kasi, medyo mga sim ng konti, nakakatulong din yan para magpalapot dito sa ating dish. Ayan, maglalagay lang tayo ng konti. Yan. Okay na yung lasa ng tomato sa atin eh. So, pag dinamihan natin, baka naman ma-overpower na.